Sa kabila ng mga bughaw na kabundukan, sa isang maliit na nayon sa gitna ng malawak na lupain ng Uzbekistan, may isang himig na paulit-ulit na inaawit nang hindi nauunawaan ang tunay na kahulugan nito. Sino ang mag-aakala na ang maikling awiting ito ang babago sa kapalaran ng isang mahirap na dalaga? Sa kasalukuyan, tinatayang 90,000 na kabataan mula sa gitnang Asya ang naghahangad na makarating sa Pilipinas. Ngunit ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang para kumita ng pera. Hawak niya ang isang lumang tela at ang huling habilin ng kanyang lola. Balang araw, mauunawaan mo kung ano ito. Ilang buwan pa lamang matapos makarating sa Pilipinas, isang hindi inaasahang salita ang sumalubong sa kanya. Hindi ka dayuhan. Ikaw ang aming pamilya na nawala 16 na taon na ang nakalipas. Sa isang banyagang lupain kung saan hindi niya naiintindihan ang wika, isang ugnayan ng dugo na tumagal ng 70 taon ang muling nabuo, isang kuwentong magpapaiyak sa sinuman. Ang milagrosong pagbabalik ng isang dalagang may lahing Pilipino. Ngayon, ilalahad ko ang buong kwento. Ang paliparan ng Pilipinas ay dinadagsa ng mga kabataan mula sa gitnang Asya. Ang bilang ng mga nagnanais makapunta sa Pilipinas ay umabot na sa 90,000, isang numerong ikinagulat maging ng gobyerno ng Uzbekistan. Sa kasalukuyan, ang buong gitnang Asya ay nagkakagulo dahil sa mga kabataang pinipili ang Pilipinas. Noong 2024, tinatayang 470,000 ang mga taga-gitnang Asya na naninirahan sa Pilipinas at halos 90,000 sa kanila ang nakakuha na ng pagkamamamayang Pilipino. Ang populasyon ng gitnang Asya ay unti-unting lumilipat patungo sa Pilipinas. Sa Uzbekistan ako isinilang, ngunit sa Pilipinas ako muling nabuhay. Dumarami ang mga kabataang nagsasabi na natagpuan nila sa Pilipinas ang kinabukasang hindi nila nakita sa sariling bayan. Isang dalagang may lahing Pilipino ang naging usap-usapan dahil sa kanyang desisyong maglakbay patungong Pilipinas. Dala lamang ang isang awiting Pilipino na itinuro ng kanyang lola. Ang nakakaantig na kuwentong ito na sumikat sa Uzbekistan ay lalong nagpatindi sa pagnanais ng marami na marating ang Pilipinas. Ang milagrosong kuwentong ito ay ibabahagi ko ngayon. Bago tayo magsimula, sana ay suportahan ninyo ang aming channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Nagpapasalamat ako sa lahat ng aming mga manonood at dalangin ko ang inyong kalusugan at kaligayahan. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng komento na, "Mabuhay ang Pilipinas." Magandang araw. Ako si Clara. Gamit ko ngayon ang pangalang Pilipino, ngunit ilang taon lang ang nakalipas, isa lamang akong ordinaryong babae sa isang maliit na palengke sa rehiyon ng Andijan sa Uzbekistan, nagbebenta ng gulay para mabuhay sa araw-araw. Hindi. Siguro, ang salitang ordinaryo ay isang karangyaan pa para sa akin. Ang aming pamilya ay totoong napakahirap. 4:00 pa lang ng umaga, gising na ako para magtungo sa palengke. Kailangan kong punuin ang aking lumang kariton ng mga kamatis, pipino at karot at makipag-unahan sa ibang mga tindera para makakuha ng pwesto sa isang sulok ng palengke. Kapag nabigo akong makakuha ng pwesto, para na ring nasira ang buong araw na benta. Ang mga mamimili ay laging tumatawad. Gagamitin nila ang lahat ng dahilan para lamang makabawas kahit isang sentimo at ako naman ay ngingiti na lamang at tatanggapin ito. Maghapong nakatayo, namamanhid ang aking mga binti, ngunit wala akong oras para umupo. Sa sandaling paglingon ko, aagawin na ng ibang tindera ang aking mga customer. Pagsapit ng dilim, aayusin ko ang mga natirang gulay. Itatapon ang mga sira na at itatabi ang mga pwede pa para bukas. Pauwi. Laging mabigat ang aking mga hakbang. Ang perang hawak ko ay sapat lamang para sa isang hapunan ng aming pamilya. Ang aming bahay ay 30 minutong lakad mula sa palengke. Isang lumang bahay na may mga bitak sa pader na ladrilyo at kapag umuulan, tumutulo ang bubong. Madalas, walang kuryente sa buong araw at kailangan naming mag-igib ng tubig mula sa isang pampublikong balon. Ang aking ama ay isang construction worker. Ngunit dahil sa sakit sa likod, dumarami ang araw na hindi siya makapagtrabaho. Isang masamang siklo, kailangan namin ng pera para sa ospital. Ngunit kapag nagtrabaho siya para kumita, lalong lumalala ang kanyang sakit. Ang aking ina naman ay nananahi ng mga damit ng aming mga kapitbahay para makatulong sa gastusin. Gabi-gabi, ang tunog ng makina ng pananahi ang naririnig ko bago ako makatulog. Mayroon akong pangarap. Nais kong mag-aral sa kolehiyo.
Gusto kong mag-aral ng business management para balang araw ay makapagtayo ng sarili kong disenteng tindahan. Ngunit malupit ang katotohanan. Ang matrikula sa kolehiyo ay mas malaki pa sa isang taong kita ng aming pamilya. Kahit makapasa ako, wala kaming paraan para pag-aralin ako. Isa-isang nag-aasawa ang aking mga kaibigan at lumilisan. Sa edad na 26, madalas kong marinig na dapat na rin akong mag-asawa, ngunit ano ang saysay ng pag-aasawa kung sa isa ring mahirap na pamilya ako mapupunta? Gusto ko lang makaahon sa buhay na ito. Nais kong makahanap ng paraan para baguhin ang buhay ng aking pamilya. Sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging aliw ko ay ang mga alaala ng aking lola. Namatay siya noong ako'y 15, ngunit noong nabubuhay pa siya, madalas siyang kumanta ng isang kakaibang awitin. Hindi ito Uzbek, hindi rin Russian. Kung papakinggan, parang may halo itong ibang wika. Hindi ko na matandaan ang eksaktong mga salita, ngunit ang himig ay malinaw na nakatatak sa aking isipan. Sa kabila ng luntiang bukirin, bayan kong Sinta, pag namulaklak ang sampaguita, ako'y babalik na. Tuwing inaawit niya iyon, may luha sa kanyang mga mata. Kahit bata pa ako, ramdam kong iyon ay isang awit ng pananabik, para siyang may gustong balikan. Minsan, tinanong ko siya, "Lola, saan po ninyo natutunan ang kantang iyan?" Tumingin siya sa malayo at sinabing, "Noong bata pa ako, kinakanta iyan sa akin ng nanay ko. Isang awit mula sa isang napakalayong lugar. Hanggang doon na lang ang sinabi niya." Kapag tinatanong ko siya tungkol sa nakaraan, lagi siyang nananahimik. Bago siya pumanaw, tinawag niya ako at binigyan ng isang maliit na balutan. Sa loob ng luma at punit-punit na panyo ay may isa pang mas lumang piraso ng tela. "Clara, ingatan mo ito. Balang araw, malalaman mo kung ano ito." Iyon ang kanyang mga huling salita. Iningatan ko ang telang iyon, ngunit hindi ko alam kung ano ang kahulugan nito. May mga nakaburda na parang mga letra, ngunit masyadong luma para mabasa. Kapag nahihirapan ako sa pagtitinda sa palengke, hinihimas ko ang tela. Para bang nararamdaman ko pa ang init ng aking lola, at ito'y nagbibigay sa akin ng aliw. Isang araw, nakita ko sa palengke ang kaibigan kong si Jamila. Si Jamila ay nagtitinda ng prutas sa pwesto sa tabi ko, ngunit ilang buwan na siyang hindi nagpapakita. Ngunit sa araw na iyon, ibang-iba na si Jamila. Mula sa kanyang pananamit, malinis na pantalon at bagong sapatos kapalit ng dati niyang lumang bestida, at higit sa lahat, may sigla sa kanyang mukha. "Jamila, saan ka galing? Bakit ngayon ka lang nagpakita?" Tanong ko. Ngumiti siya ng malaki at inilabas ang kanyang smartphone. "Clara, galing ako sa Pilipinas. 6 na buwan akong nagtrabaho doon. Tingnan mo ito." Puno ang screen ng kanyang telepono ng mga larawan ng malalawak na greenhouse, malilinis na pasilidad at mga nakangiting larawan ni Jamila. Ang kinikita ko dito sa loob ng 6 na buwan ay katumbas na ng isang taong kita natin dito. Totoo, hindi ako nagsisinungaling. Seryoso ang mga mata ni Jamila. Sumali siya sa isang seasonal worker program sa Pilipinas. Ang sahod daw ay 5 beses na mas malaki kaysa sa Uzbekistan. May libreng pagkain at tirahan at higit sa lahat, eksakto ang ibinabayad na sahod. "Marunong ka bang magtagalog?" Tanong ko. Umiling si Jamila. "Hindi rin. Pero ang trabaho sa bukid, kahit hindi ka marunong magsalita, basta't matuto ka lang gawin, sapat na. At mababait silang magturo." Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang mga larawan na ipinakita ni Jamila. Kung totoo ngang sa loob ng 6 na buwan ay kikita ako ng katumbas ng 1 taon, mababayaran ko ang pagpapaospital ni tatay. Isang pag-asa ang sumibol sa akin na baka mabago ko rin ang aking buhay. Ngunit kasabay nito ang takot. Isang bansang hindi ko pa napuntahan. Isang lugar kung saan hindi ko naiintindihan ang wika. Makakaya ko kayang mabuhay doon? Kinuha ko ang tela mula sa aking lola at tinitigan ito. At dahan-dahan kong sinimulang kantahin ang awit niya. Sa kabila ng luntiang bukirin, bayan kong Sinta. Hindi ko alam kung bakit, ngunit habang kinakanta ko iyon, lumalakas ang loob ko. Naisip ko na marahil, noong kabataan niya, naglakbay din ang aking lola. Dahil sabi ni tatay, noong bata pa raw si lola, kasama niya ang kanyang pamilya mula sa isang napakalayong lugar nang dumating sila dito. Kung nagawa niya, siguro kaya ko rin. Kinabukasan, buo na ang desisyon ko. Tinawagan ko si Jamila at nagtanong tungkol sa seasonal worker program. Paano mag-apply? Anong mga dokumento ang kailangan?
Magkano ang gastos? Mabait na ipinaliwanag ni Jamila ang lahat. Pumunta ka lang sa munisipyo, may anunsyo doon. Mag-apply ka lang. Basta kumpleto ang papeles mo, siguradong makukuha ka. Agad akong nagtungo sa munisipyo. Totoo nga, may nakapaskil na anunsyo para sa mga seasonal worker sa Pilipinas. Nang makita ko ang nakasulat na sahod, bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na ang pagkakataon para sa akin. Isang pagkakataong hindi ko dapat palampasin. Pag-uwi ko, hindi mapakali ang nanginginig kong puso. Maingat kong kinausap ang aking ina habang naghahanda siya ng hapunan. Inay, gusto ko pong pumunta sa Pilipinas. 6 na buwan lang po para maipagamot natin si Itay. Natigilan ang aking ina. Maging ang aking ama na nakaupo sa harap ng makina ng pananahi ay napatingin. Pilipinas? Anong sinasabi mo? Puno ng pag-aalala ang boses niya. Ipinaliwanag ko ang lahat ng narinig ko mula kay Jamila at ang mga detalye sa anunsyo. Kung ano ang seasonal worker program, kung magkano ang kikitain, at kung gaano ito kaligtas. Ngunit umiling ang aking ina. Hindi maaari. Paano ka pupunta doon ng mag-isa? Babae ka pa naman, at hindi mo alam ang kanilang wika. Natural lang ang pag-aalala niya. Ako man ay natatakot, ngunit hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Inay, ayoko na pong magbenta ng gulay habang buhay sa palengke. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng isang pagkakataon. Nanginginig ang boses ko sa pagsusumamo. Dahan-dahang nagsalita ang aking ama. Clara, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero sa isang banyagang lupain, walang nakakaalam kung anong mangyayari sa iyo. Hindi po ito para lang sa pagpapagamot ninyo, Itay. Ito po ay dahil gusto ko talagang baguhin ang buhay ko. Sa sinabi kong iyon, natahimik ang aking mga magulang. Ang hapunan ng gabing iyon ay nabalot ng mabigat na katahimikan. Kinabukasan, sinimulan kong ihanda ang aking mga dokumento. Pag-apply ng pasaporte, medical examination, police clearance, hindi lang 1 o 2 dokumento ang kailangan. Sa Uzbekistan, ang pagkuha ng isang dokumento ay inaabot ng ilang araw. Napakahirap ng paglilibot sa mga opisina para lamang makakuha ng isang pirma, ngunit hindi ako sumuko. Gabi-gabi, kinakanta ko ang awit ng aking lola para palakasin ang aking loob. Sa kabila ng luntiang bukirin, bayan kong sinta, pag namulaklak ang sampagita, ako'y babalik na. Kakaiba. Ngunit kapag kinakanta ko iyon, lumalakas ang aking loob. Para bang sinusuportahan ako ng aking lola. Makalipas ang ilang linggo, nakumpleto ko rin ang lahat ng dokumento. Itinakda na rin ang petsa ng panayam at kailangan kong maglakbay patungong Tashkent para dito. Ang lugar ng panayam ay puno ng mga taong tulad kong nangangarap makapunta sa Pilipinas. Karamihan ay mga lalaki. Iilan lang kaming babae. Kinakabahan akong pumasok sa silid ng panayam. Ang nag-interview ay isang Pilipinong marunong mag-Uzbek. Bakit mo gustong pumunta sa Pilipinas? Gusto ko pong tulungan ang aking pamilya at baguhin ang aking buhay. May karanasan ka ba sa pagsasaka? Nagtitinda po ako ng gulay sa palengke. Wala po akong karanasan sa pagsasaka, pero handa po akong matuto. Mas maikli ang panayam kaysa sa inaasahan ko. Ang resulta raw ay lalabas pagkatapos ng 2 linggo. Ang 2 linggong iyon ay parang napakatagal. Araw-araw kong tinitingnan ang aming mailbox at ang aking telepono. Isang umaga, dumating ang sulat na nagsasabing natanggap ako. Nanginginig ang aking mga kamay at hirap akong buksan ang sobre. Tanggap. Ang petsa ng aking pag-alis ay sa susunod na buwan. Hindi ko na malayang napasigaw ako. Inay, Itay, tanggap po ako. Noon lamang umiyak ang aking ina. Kahit tutol siya, may bahagi sa kanya na sumusuporta sa aking pangarap. Mabuti naman anak, pero mag-iingat ka doon, sabi ng aking ama habang tinatapik ang aking balikat. Ang lola mo rin ay naglakbay sa malayo noong bata pa siya. Lakasan mo ang loob mo, Clara. Nang marinig ko iyon, uminit ang aking dibdib. Mabilis na lumipas ang panahon ng paghahanda. Nag-empake ako, nagpaalam, nagbukas ng bank account. Nabalitaan ng mga taga-nayon at isa-isa silang dumalaw. Clara, yayaman ka na siguro sa Pilipinas. Mag-ingat ka, ikaw ang karangalan ng ating nayon. Gabi bago ang aking pag-alis, nagtipon kaming pamilya. Nagluto ang aking ina ng mga paborito kong pagkain, plov, manti, shashlik, mga pagkaing sa pista lang namin natitikman. Kapag nasa Pilipinas ka na, hindi mo na ito matitikman, kaya kumain ka ng marami, sabi niya habang namumula ang mga mata. Pagkatapos kumain,
Nagsalita ang aking ama. Clara, bisitahin natin ang puntod ng lola mo. Tumango ako. Kinabukasan ng umaga, binisita namin ang puntod ng aking lola. Medyo madamo na dahil matagal na hindi nadadalaw. Tinanggal ko ang mga damo at nilinis ang lapida. Lola, aalis na po ako papuntang Pilipinas. Pupunta na po ba ako sa bayang kinakanta ninyo? Umupo ako sa harap ng lapida at tahimik na kinanta ang awit ng aking lola. Sa kabila ng luntiang bukirin, bayan kong sinta, pag namulaklak ang sampagita, ako'y babalik na. Habang kumakanta, tumulo ang aking mga luha. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pakiramdam na may bagong magsisimula. Araw ng pag-alis, sabay-sabay kaming sumakay sa sasakyan. 3 oras ang biyahe patungong airport ng Tashkent. Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Mahigpit na hawak ni inay ang kamay ko, habang si itay ay nakatingin lang sa labas. Pagdating sa airport, marami-rami ang tao. Mga manggagawang tulad ko na papuntang Pilipinas kasama ang kanilang mga pamilya. Halos pare-pareho ang aming mga mukha, isang halo ng pag-asa at pangamba. Matapos mag-check-in bago pumasok sa departure area, nagyakapan kami sa huling pagkakataon. Inay, huwag po kayong mag-alala. Babalik po ako pagkatapos ng 6 na buwan. Mag-iingat ka anak, tumawag ka lagi. Hindi na napigilan ni inay ang kanyang mga luha. Tinapik ni itay ang aking balikat. Gagabayan ka ng lola mo, lakasan mo ang loob mo. Habang naglalakad palayo, lumingon ako at nakita kong kumakaway ang aking mga magulang. Kumaway din ako, wala nang atrasan. Pagsakay ko sa eroplano, naramdaman kong isang bagong kabanata ng aking buhay ang magbubukas. Ang kalangitan ng Uzbekistan sa labas ng bintana. Anong mundo kaya ang naghihintay sa akin sa kabila ng kalangitang iyon? Kinuha ko ang tela ng aking lola mula sa bag at mahigpit itong hinawakan. At nangako ako sa aking sarili. Sa lugar na pinanabikan ng aking lola, sisimulan ko ang isang bagong buhay. Tiyak na magtatagumpay ako at babalik. Nang lumipad ang eroplano, unti-unting lumiliit ang tanawin sa labas. Heto na, aalis na talaga ako. Mabilis ang tibok ng aking puso, ngunit may kakaibang kumpiyansa akong naramdaman. Ang paniniwalang hindi mali ang desisyong ito. Ang paniniwalang ginagabayan ako ng awit ng aking lola. Pumikit ako at muling inawit sa aking isipan ang kantang iyon. Sa kabila ng luntiang bukirin, bayan kong sinta, pag namulaklak ang sampagita, ako'y babalik na. Lola, papunta na po ako dyan. Nang lumapag ang eroplano sa paliparan ng Pilipinas, napigil ko ang aking hininga habang nakatingin sa labas ng bintana. Kahit gabi na, ang paligid ng airport ay puno ng ilaw. Isang tanawing hindi ko kailanman maiisip sa Uzbekistan. Pagbaba ko sa eroplano at pagpasok sa gusali ng airport, para akong napunta sa ibang mundo. Napakataas ng kisame, walang katapusan. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Ang mga tao ay lahat maayos ang pananamit at mabilis maglakad. Ako ay tulala lamang na nakatayo at tumitingin sa paligid. Pati ang automatikong pagbukas ng pinto ay kamangha-mangha para sa akin. At kinabahan ako sa unang pagsakay sa escalator. Maingat akong humakbang, kaya pinagtinginan ako ng mga tao. Nakakahiya, pero wala akong magawa. Habang nakapila sa immigration, parang lalabas ang puso ko sa sobrang kaba. Kinuha ng immigration officer ang aking pasaporte at may tinanong, ngunit wala akong naintindihan. Ngumiti na lamang ako at yumuko. Buti na lang, may isang interpreter na tumulong sa akin. Seasonal worker ka pala, saang probinsya ka pupunta? Sa Batangas po. Ipinaliwanag ng interpreter sa officer. At agad na tinatakan ang aking pasaporte. Sa wakas, nakatapak na ako sa lupa ng Pilipinas. Pagkakuha ko ng aking bagahe, may isang lalaking may hawak na placard. Nakita ko ang pangalan ko at lumapit ako. May sinabi siya sa Tagalog pero wala akong naintindihan. Sumunod na lang ako. Pagsakay ko sa bus, may mga kapwa dayuhang manggagawa na nauna na. May mga taga-Vietnam, Cambodia at iba pang bansa. Lahat ay pagod ang itsura at hindi nag-uusap. Nang umandar ang bus, laking gulat ko sa tanawin sa labas. Napakalapad at napakalinis ng mga kalsada. Malinaw ang mga linya at tuloy-tuloy ang mga ilaw sa poste. Ang mga sasakyan sa highway ay maayos na gumagalaw. Sa Uzbekistan, butas-butas ang kalsada at kanya-kanyang takbo ang mga sasakyan. Pati ang mga kondominium ay kakaiba. Ang mga gusaling magkakapareho ang itsura na nakahanay ay parang eksena sa pelikula. Makalipas ang 1 oras, pumasok ang bus sa isang maliit na bayan at huminto sa harap ng isang bukid.
Gabi na kaya hindi ko masyadong makita ang paligid. Ngunit nakita ko ang mga hanay ng greenhouse. Mas organisado ito kaysa sa mga bukid sa Uzbekistan. Isang lalaking mukhang tagapamahala ang sumalubong sa amin. Mabilis siyang nagsalita sa Tagalog at wala akong naintindihan. Tumango na lang ako at sumunod sa iba. Dinala kami sa aming tutuluyan at mas malinis ito kaysa sa inaasahan ko. Isang kwarto na may double-deck bed para sa 4 na tao. May sariling locker at may common na banyo at shower. Mas maganda pa ito kaysa sa bahay namin sa Uzbekistan. Ngunit sa sandaling iyon, isang matinding kalungkutan ang bumalot sa akin. Isang banyagang bansa, mga hindi kilalang tao, at isang wikang hindi ko maintindihan. Humiga ako sa kama, tumitig sa kisame, at napaiyak. Makakaya ko ba talagang manatili dito ng 6 na buwan? Kinuha ko ang tela ng aking lola mula sa bag at niyakap ito. At sa mahinang boses, kinanta ko ang awit niya. Sa kabila ng luntiang bukirin, bayan kong Sinta. Gumaan ng kaunti ang aking pakiramdam. Kinabukasan, maaga akong gumising. 5:00 pa lang ng umaga, ngunit may mga tao nang kumikilos sa bukid. Pagkatapos ng simpleng almusal, nagsimula agad ang trabaho. Ang gawain ko ay magtanim ng mga punla ng sili. Ipinakita ng tagapamahala kung paano, ngunit hindi ko naintindihan ang kanyang mga paliwanag. Sinubukan kong gayahin, ngunit palagi akong nagkakamali. Masyadong malalim o mababaw ang pagkakatanim ko o mali ang distansya, halata ang inis sa mukha ng tagapamahala. May isinigaw siya sa mabilis na Tagalog, pero hindi ko alam kung ano iyon. Isang Vietnamese na katrabaho ang kumausap sa akin sa Ingles. Be more careful. That man is scary when he's angry. Tumango ako at sinubukang mag-focus. Ngunit dahil sa kaba, lalong nanginginig ang aking mga kamay. Oras na ng tanghalian nang makapagpahinga ako. Kumuha ako ng pagkain sa sertan at umupo sa isang sulok. Maraming ulam, ngunit karamihan ay ngayon ko lang nakita. May isang masim na sabaw na tinatawag na sinigang na hirap akong kainin. Ang ibang mga manggagawa ay sama-samang kumakain kasama ang kanilang mga kababayan. Ako lang ang mag-isa. Ako lang kasi ang taga-Uzbekistan sa bukid na ito. Habang kumakain, bigla kong na-miss ang plov ng Uzbekistan. Naalala ko ang mainit na pagkain na niluluto ni inay. Nagpatuloy ang trabaho sa hapon. Ang walang tigil na pagyuko para magtanim ng punla ay parang babali sa aking likod. Nagkapaltos ang aking mga daliri at sumasakit ang aking mga tuhod. Ngunit hindi ako pwedeng magpahinga. Ang iba ay mabilis magtrabaho. Ako lang ang mabagal. Nang dumilim, natapos din ang trabaho. Pagbalik ko sa dormitoryo at habang naliligo, napaiyak na naman ako. Sobrang sakit ng katawan ko at nalulungkot ako. Paano ko kakayanin ang susunod na 6 na buwan? Humiga ako at kinuha ang aking telepono. Gusto kong tawagan si inay, pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayokong mag-alala sila. Sa halip, kinuha ko ulit ang tela ng aking lola at tinitigan ito, ang mga malabong letra. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ganoon lumipas ang aking mahirap na unang araw. Ang sumunod na araw at ang isa pa ay halos pareho lang. Gigising ng maaga, magtatrabaho hanggang gabi, at pagbalik sa dormitoryo ay bagsak na sa pagod. Makalipas ang 1 linggo, unti-unti nang nasasanay ang aking katawan. Nasanay na rin ako sa pagtatanim at nabawasan na ang pagsimangot ng tagapamahala, ngunit ang kalungkutan ay naroon pa rin. Dahil hindi ako marunong magsalita, hindi ako makahanap ng kaibigan, at tuwing tanghalian, lagi akong mag-isa. Isang hapon, habang nagtatrabaho, may isang lalaking pumasok sa bukid. Mga nasa 50s ang edad, mukhang mabait. Binati niya ang tagapamahala at dahan-dahang nilibot ang bukid. Nang dumaan siya sa tabi ko, huminto siya at tinitigan ako. Yumuko ako at nagpatuloy sa trabaho. Naiilang ako sa kanyang tingin, ngunit patuloy niya akong tinitingnan. At dahan-dahan siyang nagsalita. Ikaw ba ay may lahing Pilipino? Iyon ang unang beses na narinig ko ang mga salitang iyon. Tumingala ako at nagtatakang tumingin sa kanya. Wala akong naintindihan. Muli siyang nagtanong, taga-Uzbekistan ka ba? Narinig ko ang salitang Uzbekistan at tumango ako. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Kaya pala, ang iyong mukha ay kamukha naming mga Pilipino. Kamukha ng mga Pilipino? Ano ang ibig sabihin noon? Tulala lang akong nakatayo. May sinabi siya sa tagapamahala at bumalik sa akin. Kung may oras ka, dalaw ka naman sa bahay ko.
Ako ang barangay captain dito. May gusto akong sabihin sa'yo. Mabait ang kanyang tono, ngunit hindi ko naintindihan ang eksaktong sinasabi niya. Ngunit naramdaman ko ang kanyang kabaitan. Nang makaalis ang kapitan, paulit-ulit na umikot sa isip ko ang mga sinabi niya. May lahing Pilipino. Kamukha ng mga Pilipino. Ano kaya ang ibig sabihin noon? Nang gabing iyon, sa dormitoryo, kinuha ko ang aking telepono at nag-search sa internet. Hinanap ko ang mga salitang Filipino descendants, lost Filipinos. Maraming resulta ang lumabas. Habang binabasa ko, bumilis ang tibok ng puso ko. Mga Pilipinong inapo ng mga nawala noong panahon ng digmaan o migrasyon. May mga napadpad sa gitnang Asya. At ang kanilang mga inapo ay naninirahan pa rin sa Uzbekistan at Kazakhstan. Napigil ko ang aking hininga. Ang awit ng aking lola. Ang telang iniwan niya. Ang nakaraang itinatago niya. Lahat ay nag-uugnay. Posible kayang ako ay inapo ng isang Pilipino? Simula kinabukasan, gusto ko nang makita ang kapitan. Ngunit tuloy ang trabaho sa bukid at halos wala akong personal na oras. Makalipas ang isang linggo ng hapon, binigyan kami ng kalahating araw na pahinga. Ang ibang manggagawa ay pumunta sa bayan o nagpahinga, ngunit ako ay nagpasya na hanapin ang bahay ng kapitan. Nagtanong ako sa tagapamahala at sinabi niyang 10 minutong lakad lang daw. Ang malaking lumang bahay na estilong Espanyol, sa bungad ng barangay daw ang bahay ng kapitan. Habang naglalakad, bumibilis ang tibok ng puso ko. May kakaibang pakiramdam na may mahalagang mangyayari. Nang nasa harap na ako ng tarangkahan, nag-atubili ako. Pwede ba talaga akong pumasok? Ngunit nilakasan ko ang aking loob at pinindot ang doorbell. Maya-maya, binuksan ng kapitan ang pinto. "Oh, ikaw pala. Hinihintay kita. Tuloy ka." Ang kanyang mainit na ngiti ay nagpagaan ng aking kaba. Napakaganda ng kanyang hardin. Ang mga alagang halaman at ang tradisyonal na arkitektura ay magandang pagmasdan. Isang tanawing hindi ko makikita sa Uzbekistan. Pinaupo niya ako sa sala at inalok ng tsaa ng kanyang asawa. "Ito ay tsaa ng Pilipinas. Subukan mo." Isang higop ng mainit na tsaa ang nagpainit sa buo kong katawan. Dahan-dahang nagsalita ang kapitan. "Clara, noong una kitang makita, naramdaman ko na. Ikaw ay may lahing Pilipino, hindi ba?" Sumagot ako ng tapat. "Hindi ko po alam. Halos wala po akong alam tungkol sa lola ko. Hindi po siya nagkukuwento tungkol sa nakaraan niya. Ang alam ko lang po ay taga-Uzbekistan siya. Pero sabi po niya, noong bata pa siya, galing daw po sila sa ibang lugar." Nagningning ang mga mata ng kapitan. "Ang lola mo ba ay kumakanta ng isang kakaibang awit? Hindi Uzbek o Russian, kundi ibang wika?" Nagulat ako sa sinabi niya. "Opo, may kanta po siyang madalas awitin. Maari mo bang awitin?" Maingat kong kinanta ang awit ng aking lola. "Sa kabila ng luntiang bukirin, bayan kong sinta, pag namulaklak ang sampagwita, ako'y babalik na. Sa dako pa roon, sa may ilog, naroon ang aming tahanan." Habang kumakanta ako, nagseryoso ang mukha ng mag-asawa. Ang asawa ng kapitan ay namumula na ang mga mata. Iyan ay isang lumang kundiman na kinakanta ng mga Pilipinong malayo sa kanilang bayan, dahan-dahang paliwanag ng kapitan. Isang awit daw ito na kinakanta ng mga hindi nakabalik sa Pilipinas pagkatapos ng digmaan dahil sa pananabik sa kanilang tinubuang lupa. At ang linyang sa dako pa roon, sa may ilog ay tumutukoy sa isang lumang baryo dito sa Batangas. Parang kinilabutan ang buo kong katawan. Ang awit pala ng aking lola ay may ganitong kahulugan. "May iniwan ba sa iyong alaala ang lola mo?" Kinuha ko mula sa aking bagang tela. Maingat itong kinuha ng kapitan at sinuri. May mga letra, pero malabo na. Kumuha ng magnifying glass ang kanyang asawa. Sa tulong nito may naaninag silang mga letra. Parang pangalan na nagsisimula sa E. Sabi ng kapitan, "Esperanza." Kung gayon, posibleng Esperanza ang pangalan ng lola mo. Bumilis ang tibok ng puso ko. "Sandali, may ipapakita akong larawan sa iyo." Pumasok ang kapitan sa isang silid at bumalik na may dalang lumang litrato. Ito si Mateo Reyes, dating taga rito sa aming barangay. Noong 1960s, nagpadala siya ng sulat mula sa Uzbekistan. Sa itim at puting larawan, may isang matandang lalaking nakasuot ng barong Tagalog. Noong nabubuhay pa siya, sinasabi niyang may pamilya siyang naiwan sa Uzbekistan, lalo na ang anak niyang babae na hinahanap niya. Napigil ko ang aking hininga. Agad na tumawag ang kapitan. Tila kinakausap niya ang tagapamahala ng mga talaan ng barangay.
Makalipas ang 10 minuto, may ipinadalang larawan sa kanyang telepono. Larawan ng isang lumang dokumento. Paghahanap sa pamilya, Mateo Reyes. Ipinanganak noong 1920. Lugar ng kapanganakan, Batangas. Hinahanap na pamilya, anak na si Esperanza Reyes. Esperanza. Nang marinig ko ang pangalang iyon, may biglang pumasok sa isip ko. Ang sinabi ng aking lola bago siya mamatay. Ang pangalan ko ay Esperanza. Noon, hindi ko naintindihan. Pero ngayon, napagtanto kong iyon pala ang kanyang pangalang Pilipino. Kapitan, ang pangalan po ng lola ko ay Esperanza. Sabay na napatingin sa akin ang mag-asawa. Totoo? Opo. Nabanggit po niya iyon minsan bago siya pumanaw. Lumiwanag ang mukha ng kapitan. Halos sigurado na ito. Ang lola mo ang anak na hinahanap ni Mateo Reyes. Hinawakan ng mahigpit ng asawa ng kapitan ang aking kamay. Clara, hindi ka isang ordinaryong dayuhang manggagawa. Ikaw ay pamilya na nagbalik sa aming barangay. Bumuhos ang aking mga luha. Pero may isa pang mas nakakagulat na katotohanan, maingat na sinabi ng kapitan. Si Mateo Reyes ay malayong kamag-anak namin. Tiyo ko siya. Hindi ako makapagsalita. Kung ganoon po, magkamag-anak din po tayo? Ganoon na nga. Pagkatapos ng 60 taon, muling nagkita ang pamilya. Nang gabing iyon, marami kaming napag-usapan sa bahay ng kapitan. Ang kasaysayan ng mga Pilipinong nawalay sa bayan, ang sakit ng sapilitang paglikas, at ang maraming inapo na naghahanap ng kanilang mga ugat. Clara, ngayon, may pagpipilian ka na. Maaari kang mag-apply para sa pagkamamamayang Pilipino, seryosong sabi ng kapitan. Mayroong batas para sa mga may lahing Pilipino. Kung mapapatunayan mong ang iyong ninuno ay Pilipino, maaari kang maging mamamayang Pilipino. Pagkamamamayang Pilipino, maging isang Pilipino. Pero kailangan po ng mga dokumento, hindi ba? Ang awit ng lola mo, ang tela, at ang dokumento ng paghahanap sa pamilya, sapat na itong ebidensya. Tutulungan kita. Pauwi sa dormitoryo, tumingala ako sa kalangitang puno ng bituin. Lola, nandito na po ako sa bayang pinanabikan ninyo. Pagdating sa bahay, tinawagan ko ang aking mga magulang sa Uzbekistan. Ipinaliwanag ko ang lahat ng nangyari. Napaiyak ang aking ina, kaya pala buong buhay niyang kinakanta ang awit na iyon. Inay, susubukan ko pong mag-apply para sa pagkamamamayang Pilipino. Gusto kong tuparin ang pangarap ni Lola. Sige anak, tiyak na tutulungan ka ng lola mo. Pagkababa ng telepono, muling kinuha ko ang tela. Esperanza Reyes, ang tunay na pangalan ng aking lola, at nangako ako. Ang pangarap na hindi natupad ng aking lola sa buong buhay niya, ako ang tutupad. Mula nang makilala ko ang kapitan, tuluyang nagbago ang aking buhay. Sa araw, nagtatrabaho pa rin ako sa bukid, nagtatanim at nag-aalaga ng mga sili. Ngunit sa gabi, abala ako sa paghahanda para sa aking citizenship application. Malaki ang naitulong ng kapitan. Ikinonekta niya ako sa isang organisasyon para sa mga Pilipino sa ibang bansa at binigyan ako ng listahan ng mga kinakailangang dokumento. Nang makita ko ang listahan, napabuntong hininga ako. Birth certificate, family registry, birth record ng lola ko, at iba't ibang dokumento na magpapatunay na ako ay may lahing Pilipino. Walang madali sa mga ito. Huwag kang mag-alala, dahan-dahan nating ihanda isa-isa, sabi ng kapitan, ngunit hindi ko pa rin maiwasang panghinaan ng loob. Tinawagan ko ang aking mga magulang sa Uzbekistan at nakiusap na hanapin ang mga dokumento ng aking lola. Hinalughog ni inay ang bawat sulok ng bahay. Makalipas ang ilang araw, may magandang balita si inay. Clara, may nakita akong lumang dokumento ng lola mo, nakasulat sa Russian pero mukhang tungkol sa kapanganakan niya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Inay, picturean ninyo po at ipadala sa akin. Agad niyang ipinadala ang larawan. Isang luma at naninilaw na papel na may mga nakasulat gamit ang Russian typewriter. Ipinakita ko ito sa kapitan at ipinasalin niya sa isang kaibigang marunong mag-Russian. Ang resulta ng pagsasalin ay kamangha-mangha. Ipinanganak noong 1920s, lugar ng kapanganakan, Batangas, Pilipinas. Tala ng paglipat sa gitnang Asya noong 1937. Malinaw na ebidensya na sa Pilipinas nga ipinanganak ang aking lola. Ngunit ang problema ay kung paano ito kikilalaning opisyal. Kailangan itong ma-authenticate at ma-certify bago isumite sa gobyerno ng Pilipinas. Tumawag ako sa Embahada ng Pilipinas sa Uzbekistan, ngunit napakakomplikado ng proseso at matagal daw.
Aabutin ng hindi bababa sa 3 buwan, sabi ng staff. Nanghina ako, ngunit hindi ako pwedeng sumuko. Pagkatapos ng trabaho sa bukid, gabi-gabi akong nagsusulat ng mga dokumento. Kailangan ko ring mag-aral ng Tagalog. Isa sa mga rekisito para sa citizenship ay ang pagkakaroon ng basic na kaalaman sa wika. Ang anak na babae ng kapitan, si Celia, ang nagtuturo sa akin tuwing weekend. Ate Clara, simulan po natin sa A Bakada. Ang alpabetong Tagalog ay bago sa akin. Nahirapan ako sa simula. Ate, wag po kayong magmadali. Dahan-dahan lang po, sabi ni Celia. Sa kanyang pagpapalakas ng loob, gabi-gabi kong pinag-aaralan ang pagsulat. Isinulat ko ng daan-daang beses ang mga letra at nagsaulo ng mga simpleng salita. Sili, kamatis, tubig, lupa, buto sinimulan ko sa mga bagay na nakikita ko araw-araw sa bukid. Isang araw, inutusan ako ng tagapamahala sa Tagalog. Nang naintindihan ko at ginawa, nagulat siya. Oh, nag-aaral ka pala ng Tagalog? Opo, unti-unti po. Kahit pa utal-utal, naintindihan niya ako. Ang saya sa dibdib ko ay hindi maipaliwanag. Ngunit ang language proficiency test ay mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Nang unang beses akong kumuha ng pagsusulit, natulala ako. Masyadong mabilis ang usapan sa listening part at ang reading part ay puno ng mga salitang hindi ko alam. Sa writing part, kailangan kong isulat ang simpleng pagpapakilala, ngunit nanginginig ang aking kamay. Ang resulta, bumagsak. Nang matanggap ko ang resulta, napaiyak ako. Kung sa simpleng pagsusulit na ito ay bumabagsak ako, paano pa kaya ang citizenship? Pagbalik sa dormitoryo, humiga ako at gusto ko nang sumuko. Biglang tumunog ang telepono ko. Ang kapitan, Clara, nalaman kong bumagsak ka raw? Pasensya na po kapitan. Mukhang kulang pa po ang aking kaalaman. Hindi anak. Sino ba ang pumapasa sa unang subok? Ako nga, 3 beses bago nakapasa sa driving test. Napangiti ako sa biro niya. Maghanda ka ulit. Hahanapan kita ng mas magaling na guro. Huwag kang susuko. Ang tawag na iyon, ang muling nagbigay sa akin ng lakas. Kinabukasan, mas lalo akong nagsipag. Ipinasok ako ng kapitan sa isang libreng klase ng Tagalog sa isang multicultural center. Doon, marami akong nakilalang mga dayuhan na tulad kong nag-aaral ng Tagalog. Isang Vietnamese na asawa ng Pilipino, isang caregiver na taga-Indonesia, isang estudyanteng taga-Cambodia. Lahat sila ay may kanya-kanyang dahilan. Ako rin. 2 beses bumagsak. Sa pangatlo, pumasa na. Kwento ng isang Vietnamese. Huwag ka lang susuko, papasa ka rin. Laban lang. Ang kanilang suporta ay malaking tulong. Makalipas ang 2 buwan, kumuha ako ng pangalawang pagsusulit. Mas handa na ako ngayon. Naintindihan ko na ang ilang usapan at nababasa ko na ang mga simpleng pangungusap. Ngunit ang resulta, bumagsak pa rin. 2 puntos na lang ang kulang sa passing score. Halos masiraan ako ng loob. Ang lapit-lapit na. Ngunit hindi ako sumuko. Kung 2 puntos na lang, ibig sabihin malapit na ako sa dulo. 1 buwan pa akong nag-aral ng masinsinan. Nag-focus ako sa pagsusulat, kung saan ako mahina. Araw-araw akong nagsulat ng diary sa Tagalog. Ngayong araw, nagtanim ako ng sili. Maganda ang panahon. Dumalaw si kapitan. Pautal-utal man, unti-unti itong gumanda. Dumating ang araw ng pangatlong pagsusulit. Habang nasa bus, kinuha ko ang tela ng aking lola. Lola, tulungan niyo po ako. Papasa po ako para matupad ang pangarap ninyo. Mahirap pa rin ang pagsusulit, ngunit ngayon may tiwala na ako. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Makalipas ang 2 linggo, lumabas ang resulta. Pasado. Nang matanggap ko ang sertipiko, gusto kong sumigaw sa tuwa. Sa pangatlong subok, agad kong tinawagan ang kapitan. Kapitan, pasado po ako. Binabati kita, Clara. Alam kong kaya mo. Halika sa bahay mamayang gabi. Magdiwang tayo. Nang gabing iyon, nagkaroon ng maliit na salo-salo sa bahay ng kapitan. Nandoon ang kanyang pamilya, si Celia, at maging ang mga guro sa Multicultural Center. Nalagpasan mo ang unang pagsubok. Ngayon simulan na natin ang paghahanda ng mga papeles, sabi ng kapitan. Ang pagpasa sa language test ay simula pa lamang. Ang tunay na mahirap na gawain ay magsisimula pa lang. Matapos pumasa sa pagsusulit sa wika, sinimulan na namin ang paghahanda ng mga dokumento para sa aking aplikasyon. Mahigpit na nakipagtulungan ang kapitan sa isang organisasyon ng mga Pilipino sa ibang bansa para tulungan ako.
Ang unang hakbang ay ang opisyal na pagpapatunay sa birth record ng aking lola. Ang dokumentong nahanap ni inay sa Uzbekistan ay kailangang ma-authenticate. Ang aking pinsan sa Uzbekistan ang tumulong sa pag-aasikaso nito. Clara, napakakomplikado dito. Pinapapunta ako sa iba't ibang opisina, reklamo niya. Naaawa ako pero nagpapasalamat din. Makalipas ang ilang linggo, dumating sa Pilipinas ang authenticated na dokumento. Sumunod ang proseso sa Pilipinas. Pumunta kami sa Bureau of Immigration para magkonsulta. Mabait ang empleyado, ngunit habang ipinapaliwanag niya, lalong nagiging komplikado. Kahit mas madali ang proseso para sa mga may lahing Pilipino, marami pa ring kailangang patunayan. Ipinakita niya ang isang checklist. Birth record ng lola, family registry, na nag-uugnay sa akin sa kanya, mga dokumento tungkol sa sapilitang paglikas at testimonya mula sa Filipino community. Kailangang patunayan ang ugnayan ng pamilya, mula sa lola ko, sa nanay ko, hanggang sa akin. Kailangan naming kumuha ng family registry mula sa Uzbekistan. Muling tumulong ang aking pinsan, ngunit may lumabas na problema. May mga nawawalang talaan mula sa henerasyon ng aking lola. Dahil sa kaguluhan noong panahon ng Soviet Union, maraming talaan ang hindi naingatan. Paano na ito? Sabi ko sa kapitan. Maaari nating gamitin ang mga testimonya. Subukan nating kumuha ng affidavit mula sa mga kasamahan niyang Pilipino. Gaya ng mungkahi ng kapitan, kinontak namin ang isang komunidad ng mga matatandang Pilipino na galing din sa parehong rehiyon. Isa sa kanila ang nakaalala sa aking lola, Esperanza. Narinig ko na ang pangalang iyan. May ganoong babae sa aming nayon noon, sabi ng isang 80 anyos na lola. Hindi man sigurado, malaking tulong ang kanyang testimonya. Gumawa ng opisyal na affidavit ang komunidad at isinama namin ito sa aplikasyon. Malaki rin ang naitulong ng kapitan. Kumuha siya ng opisyal na kopya ng dokumento ng paghahanap ni Mateo Reyes mula sa talaan ng barangay. Malinaw na nakasulat doon ang pangalan ng hinahanap niyang anak, Esperanza Reyes. Ito ang magiging pinakamatibay na ebidensya, sabi ng kapitan. Pati ang awit ng aking lola ay isinumite namin bilang ebidensya. Kinuhaan ako ng video habang kumakanta at naglakip kami ng paliwanag mula sa Filipino community tungkol sa kasaysayan ng awit. Ang kundiman na ito ay sikat noong 1950s sa mga komunidad ng Pilipino sa Asia na nagpapahayag ng pananabik sa kanilang bayang Batangas. Inabot ng halos 5 buwan ang paghahanda ng lahat ng dokumento. Sa mga panahong iyon, nagtatrabaho ako sa araw at nag-aasikaso ng papeles sa gabi. Pagod ang katawan, ngunit puno ng pag-asa ang puso. Sa wakas, nakumpleto ang lahat. Isang makapal na folder na naglalaman ng ebidensya ng aking buhay. Halika na, isumite na natin, sabi ng kapitan. Sinamahan niya ako sa Bureau of Immigration. Habang isinusumite ang mga dokumento, halo-halong kaba at pag-asa ang naramdaman ko. Natanggap na namin. Ang pagsusuri ay karaniwang tumatagal ng 3 hanggang 6 na buwan, sabi ng empleyado. 6 na buwan. Muli, isang mahabang paghihintay. Paglabas namin, tinapik ako ng kapitan. Magaling, Clara, maghintay na lang tayo. Bumalik ako sa bukid at sa dati kong gawain. Ngunit sa isang sulok ng isip ko, laging nandoon ang resulta ng aplikasyon. 1 buwan, 2 buwan ang lumipas. Walang balita. Sa 3 buwan, tumawag ang Bureau of Immigration. Kumabog ang dibdib ko. Hello, si Miss Clara po ba ito? Kailangan po namin ng karagdagang dokumento. Hindi pagtanggap o pagtanggi, kundi karagdagang dokumento. May pag-asa pa. Kailangan po naming isumite ang larawan ng puntod ng lola ninyo at patunay ng kanyang paninirahan sa Uzbekistan. Muli, nakiusap ako sa aking pamilya. Pinuntahan ng pinsan ko ang puntod ng aking lola at kinunan ito. Sa lapida, nakaukit ang pangalan niya sa Uzbek, ngunit may maliit na nakasulat din sa alpabetong Romano, Esperanza Reyes. Nang matanggap ko ang larawan, napaiyak ako. Hanggang sa huli, hindi niya kinalimutan ang kanyang tunay na pangalan. Isinumite ko ang karagdagang dokumento at muling naghintay. Makalipas ang 1 buwan, tumawag ulit sila. Isang imbitasyon para sa panayam. Sa susunod na Martes, 10:00 ng umaga, nagsimula akong maghanda. Tinulungan ako ng kapitan at ni Celia sa mga posibleng tanong. Bakit mo gustong maging Pilipino? Gusto ko pong mahanap ang aking mga ugat at magsimula ng bagong buhay dito. Anong trabaho ang gusto mo sa Pilipinas? Gusto ko pong matuto pa ng teknolohiya sa pagsasaka
at balang araw ay magkaroon ng sarili kong smart farm at gusto ko ring tulungan ang mga tulad kong may lahing Pilipino. Gabi bago ang panayam hindi ako makatulog. Tinitigan ko ang tela ng aking lola. Lola, tulungan niyo po ako bukas. Sinamahan ako ng kapitan sa araw ng panayam. Habang naghihintay, parang sasabog ang puso ko. Miss Clara, pasok po. Pumasok ako sa silid. 3 tagapanayam ang nakaupo. Maupo ka, relax lang. Tumagal ng halos 30 minuto ang panayam. Habang kinukwento ko ang aking buhay, nakita kong namumula ang mga mata nila, lalo na nang hilingin nilang kantahin ko ang awit ng aking lola. Sa kabila ng luntiang bukirin bayan kong Sinta, nanginginig ang boses ko. Salamat, napakagandang kwento, sabi ng isang tagapanayam. Paglabas ko, naka-thumbs up ang kapitan. Magaling, siguradong maganda ang resulta niyan. Mula noon, muling nagsimula ang paghihintay. Ngunit ngayon, mas panatag na ang loob ko. Ginawa ko na ang lahat. 3 linggo ang lumipas. Isang hapon, habang nagtatrabaho sa taniman ng sili, tumunog ang telepono ko. Isang hindi kilalang numero, nanginginig kong sinagot. Hello? Si Miss Clara po ba ito? Mula po ito sa Bureau of Immigration. Parang tumigil ang puso ko. Opo, ako po. Congratulations. Ang iyong aplikasyon para sa pagkamamamayan ay naaprubahan na. Sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo. Tama ba ang narinig ko? Totoo po? Opo, naaprubahan na. Maaari na kayong bumisita sa susunod na linggo para kunin ang inyong Certificate of Citizenship. Pagkababa ng telepono, nanghina ang aking mga tuhod. Napaupo ako at napahagulgol. Nagulat ang mga katrabaho ko at lumapit. Clara, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Naaprubahan na. Magiging Pilipino na ako. Nanginginig ang boses ko. Agad kong tinawagan ang kapitan. Kapitan, aprobado na po. Aprobado na. Binabati kita. Clara, hintayin mo ako. Pupunta ako dyan ngayon din. Wala pang 30 minuto, dumating ang kapitan. Sumunod din si Celia at ang kanyang asawa. Congrats ate, sabi ni Celia na may dalang bulaklak. Ngayon, tunay na tayong pamilya, sabi ng kapitan habang hawak ang kamay ko. Nang gabing iyon, nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa bahay ng kapitan. Dumating din ang mga matatanda sa barangay. Binabati ka namin, Clara. Ngayon, isa ka ng tunay na taga rito, ang anak na nagbalik pagkatapos ng 6 taon. Napaiyak na naman ako sa kanilang mainit na pagtanggap. Puno ang mesa ng mga pagkaing inihanda ng asawa ng kapitan. Kabilang dito ang isang buong lechon. Ang lechon ay para sa mga espesyal na okasyon. Paliwanag ng kapitan. Ngayon ang pangalawang kaarawan mo, kaya nagpahanda kami. Pangalawang kaarawan, tumagos sa puso ko ang mga salitang iyon. Totoo, ngayon ako muling isinilang. Tinawagan ko ang aking mga magulang. Inay, itay, aprobado na po. Pilipino na ako. Humagulgol ang aking ina. Siguradong masaya ang lola mo. Ipinagmamalaki ka namin anak. Inay, kapag nakaipon na ako, kukunin ko na po kayo. May family visa daw po dito. Darating din ang araw na iyan. Sa ngayon, mag-ingat ka diyan. Pagkababa ng telepono, kinuha ko ang tela ng aking lola. Lola, nagawa ko po. Natupad ko ang pangarap ninyo. 1 linggo ang lumipas, bumalik ako sa Bureau of Immigration. Ngayon ay para kunin ang aking Certificate of Citizenship. Kasama ko ang buong pamilya ng kapitan, Republic of the Philippines Certificate of Citizenship, Clara Reyes. Ang pangalan ko, nakasulat sa opisyal na dokumento. Clara Reyes, dala ang apelyido ng aking lolo. Congratulations, isa ka ng mamamayan ng Pilipinas, sabi ng opisyal habang nakikipagkamay. Doon ko naramdaman na totoo na ang lahat. Sumunod ay ang pagkuha ng aking Philippine ID sa munisipyo. Ang address ko ay malapit sa bukid. Ipinagamit sa akin ng kapitan ang 1 kwarto sa kanyang paupahan bilang aking opisyal na tirahan. Kukunan po kayo ng litrato. Tumingin po sa harap. Ang una kong ID bilang isang Pilipino. 2 linggo raw bago makuha. Nang makuha ko ang aking ID card, napuno ng saya ang aking dibdib. Ang larawan ko, ang pangalan ko, at ang nasyonalidad, Filipino. Isang maliit na card na tuluyang bumago sa aking buhay. Ilang araw ang lumipas, nagkaroon ng espesyal na pagtitipon sa munisipyo, isang welcome ceremony para sa mga bagong mamamayan. 5 kaming dumalo, mula sa China, Vietnam, Indonesia, at ako mula sa Uzbekistan. Galing kami sa iba't ibang bansa, ngunit ngayon, kami ay mga Pilipino na, nakataas ang watawat ng Pilipinas.
Si Kapitan mismo ang nagbigay ng welcome speech. Kayo ngayon ay mahahalagang bahagi na ng Pilipinas. Ang inyong iba't ibang kultura at karanasan ang lalong magpapayaman sa aming komunidad. Sa seremonya, inawit namin ang lupang hinirang sa harap ng watawat. Pagkatapos, binigyan ako ng isang maliit na watawat bilang regalo. Ang una kong watawat ng Pilipinas. Pagbalik ko sa dormitoryo, maingat ko itong isinabit sa pader. Habang tinitingnan ko ang bandila, naramdaman kong tunay na akong bahagi ng bansang ito. Nang gabing iyon, inalala ko ang lahat. Ang pagtitinda sa palengke ng Uzbekistan, ang desisyong maglakbay, ang pagkamangha sa paliparan ng Pilipinas, ang hirap sa bukid, ang pagkikita namin ni Kapitan, ang paghahanap sa aking mga ugat, ang mga pagbagsak at pagbangon. At ngayon, ang pagiging isang tunay na Pilipino. Para itong isang panaginip. Niyakap ko ang tela ng aking lola. Lola, nagkita na po tayo. Natupad ko na ang pangarap na hindi ninyo natupad. Tumulo ang aking mga luha, ngunit ngayon, ito ay luha ng kaligayahan. Kinabukasan, binati ako ng aking mga katrabaho. Clara, congrats! Tunay ka ng Pilipino, sabi ng isang Vietnamese. Pati ang tagapamahala ay bumati. Ngayon, hindi ka na seasonal worker. Pwede ka nang maging regular na empleyado. Baguhin natin ang kontrata mo. Nagbago ang aking status at maging ang kondisyon sa trabaho. Hindi na 6 na buwan, kundi buong taon na akong makakapagtrabaho at tumaas pa ang sahod ko. At higit sa lahat, mayroon na akong mga benepisyo tulad ng SSS at PhilHealth. Gabi, binisita ko ang kapitan. Kapitan, maraming salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, imposible po ito. Hindi, Clara, dahil hindi ka sumuko. At tinulungan ka ng lola mo, nakangiting sabi ng kapitan. Ngayon ang tunay na simula. Isipin mo kung anong buhay ang gusto mong tahakin dito sa Pilipinas. Sa tanong na iyon, may sagot na ako. Gusto ko pong matuto pa tungkol sa pagsasaka. At balang araw, magkaroon ng sarili kong bukid. Maganda iyan, tutulungan kita. May magandang agricultural training center dito sa Batangas. Nang gabing iyon, natulog akong nangangarap. Hindi na ako isang dayuhang manggagawa. Ako na si Clara Reyes, isang mamamayang Pilipino. Ang taong nagbalik sa kanyang mga ugat at ngayon ay handa nang abutin ang mga bagong pangarap. Matapos makuha ang aking pagkamamamayan, mabilis na nagbago ang aking buhay. Nag-enroll ako sa isang agricultural technology center. Sa tulong ng kapitan, nakapasok ako sa Batangas Agricultural Technology Center. Gusto ko pong mag-aral ng smart farming. Masaya akong tinanggap ng tagapamahala. Isa ka palang bagong mamamayan. Welcome! May magsisimulang klase sa susunod na buwan. Gusto mo bang sumali? Siyempre. Ang smart farming ay isang bagong mundo para sa akin. Mga IoT sensor, automated irrigation, climate control, at remote management gamit ang mobile app. Mga teknolohiyang hindi ko kailanman nakita sa Uzbekistan. Mahirap sa simula, ngunit nakatulong ang aking karanasan sa bukid. Clara, ang bilis mong matuto. May karanasan ka ba sa makinarya? Tanong ng guro. Nagtitinda po ako noon, pero mahilig po ako sa mga makina. Masaya po akong matuto. Natapos ko ang 3 buwang kurso at nakatanggap ng sertipiko. Nag-enroll pa ako sa mas advanced na kurso, organic farming, pest management, at agricultural distribution. Habang nag-aaral, naging mas malinaw ang aking pangarap, magkaroon ng sarili kong smart farm. Ngunit problema ang puhunan. Kailangan ko ng milyon-milyong piso at wala akong ganoong pera. Nag-aalala ako nang may ibinalita sa akin ang kapitan. Mayroong loan program para sa mga bagong magsasaka. Subukan mong mag-apply. Isang programa ito ng gobyerno para sa mga kabataang magsasaka. Agad akong gumawa ng business plan. Gabi-gabi, nasa harap ako ng computer. Anong itatanim? Anong teknolohiya ang gagamitin? Paano ibebenta? Tinulungan ako ng mga guro sa center. Pinili ko ang bell peppers at kamatis. Ito ang natutunan ko sa bukid at maganda ang market nito. Lalo na kung gagamit ng smart farming technology, sigurado akong tataas ang kalidad. Isinumite ko ang business plan at naghintay. Makalipas ang 1 buwan, tinawag ako para sa panayam. Sa harap ng mga panelist, ipinaliwanag ko ang aking pangarap. Nandito po ako para hanapin ang aking mga ugat. Ngayon, gusto ko pong mag-ugat dito. Sa pamamagitan ng pagsasaka, paano makakatulong ang karanasan mo sa Uzbekistan? Alam ko po ang kahirapan at alam ko ang determinasyon.
Ang negosyong ito ay hindi lamang para kumita, ito po ang aking buhay. Tila naramdaman nila ang aking sinseridad. Makalipas ang 2 linggo, naaprubahan ang aking loan. Isang halagang hindi ko kailanman maiipon sa buong buhay ko sa Uzbekistan. Tinulungan ako ng kapitan na makahanap ng lupa. Isang malawak na lupain sa dulo ng barangay. Dito ka magsimula, huwag mong alalahanin ang upa. Nagsimula ang pagtatayo ng mga greenhouse, 6 na smart farmhouses. Araw-araw akong bumibisita sa construction site. Sinusuri, natututo at tumutulong. Clara, gusto mo talagang gawin lahat ano? Natatawang sabi ng foreman. Bukid ko po ito, kaya gusto kong malaman ang lahat. Makalipas ang 2 buwan, natapos ang mga greenhouse. Nang makita ko ang mga kumikinang na istruktura, napaiyak ako. Totoo na, may sarili na akong bukid. Sa pasukan ng bukid, naglagay ako ng maliit na karatula, Reyes Clara Smart Farm. Ang pangalan ko, nakasulat sa Filipino at Ingles. Ipinagmamalaki ko ito. Nagsimula ang unang taniman. Puno ng bell pepper at kamatis. Pinagana ko ang smart farming system. Nakikita ko sa app ang temperatura at humidity at automatikong dumadaloy ang tubig. Kamangha-mangha. Ngunit hindi sapat ang teknolohiya. Araw-araw, nililibot ko ang mga halaman. Sinusuri ang kulay ng dahon. Kapal ng tangkay, laki ng bunga. Sa huli, ang kamay pa rin ng tao ang pinakamahalaga, sabi ng kapitan. Tama siya. Makalipas ang ilang buwan, oras na ng anihan. Habang pinitas ko ang mga pulang bell pepper at kamatis, napuno ako ng tuwa. Pare-pareho ang laki at matingkad ang kulay. Pina-inspeksyon ko ang kalidad sa Technology Center. Grade A ito. Napakagaling ng pag-aalaga mo, sabi ng staff. Naging maayos ang bentahan. Nag-supply ako sa mga malalaking supermarket at nagsimula rin ng online selling. Lalo na nang malaman ng mga tao ang aking kwento, dumami ang order, premium produce, mula sa isang Pilipinong nagbalikbayan. Naging maganda ang reaksyon ng mga mamimili. Malaki ang kita ko sa unang buwan at patuloy itong tumaas. Ang isang taong kita sa Uzbekistan ay kinikita ko na ngayon sa isang buwan. Kinailangan ko na ng mga katulong. Kinuha ko ang 2 Vietnamese at isang Cambodian na kasama ko sa dati kong pinagtatrabahuhan. Clara, ikaw na ang boss ngayon. Ang galing mo, bati nila. Nang magkaroon ako ng sapat na kita, nagsimula akong tumulong sa komunidad. Nag-volunteer ako sa Multicultural Center tuwing weekend. Tinutulungan ko ang mga bagong dayuhang manggagawa. Mahirap po talaga sa simula, pero wag po kayong susuko. Kinaya ko nga po eh. Ang aking karanasan ay naging inspirasyon sa kanila. Lalo na sa mga may lahing Pilipino, mas masigasig akong tumulong. Lumago ang aking bukid. Makalipas ang 1 taon, nagdagdag ako ng 3 greenhouse. Naging 5 na ang aking mga empleyado. Mas lumaki ang kita. Ngayon, masasabi kong matatag na ang aking negosyo. Naibahagi ko na rin ang magandang balita sa aking mga magulang. Inay, may-ari na po ako ng bukid. Malaki na rin po ang kinikita ko. Ipinagmamalaki ka namin, anak. Malapit ko na po kayong kunin. Nag-a-apply na po ako ng family visa. Isang araw, tinawagan ako ng isang lokal na pahayagan. Gusto nilang isulat ang success story ko. In-interview nila ako sa bukid. Ano ang pinakamalaking pagbabago mula nang dumating ka sa Pilipinas? Ang pagkakaroon ng pangarap. Sa Uzbekistan, ang inaalala ko ay ang bukas. Dito, nagpaplano ako para sa susunod na 10 taon. Nang mailathala ang artikulo, naging mainit ang pagtanggap. Maraming nagpadala ng mensahe ng paghanga. Tinawagan din ako ng munisipyo para maging bahagi ng kanilang Multicultural Policy Council. Ang aking karanasan ay makakatulong daw sa pagpapabuti ng mga patakaran. Ibinahagi ko ang aking opinyon. Ang kailangan ng mga bagong mamamayan ay hindi lang pera. Mas mahalaga ang edukasyon at mentorship. Kung hindi dahil sa tulong ni Kapitan at ng marami pang iba, hindi ko po ito magagawa. Tinanggap ang aking suhestiyon at gumawa sila ng mentorship program. Ako ang naging unang mentor. Lalong lumago ang aking bukid. Isang araw, inalok ako ng munisipyo na maging Goodwill Ambassador para sa kanilang Diversity and Inclusion Festival. Isang malaking pagdiriwang kung saan nagtitipon ang iba't ibang kultura. Pumayag ako. Sa paghahanda, marami akong nakilalang mga pamilya mula sa iba't ibang bansa. Sa araw ng pista, dumagsa ang mga tao. Sa opening ceremony, ako ang isa sa mga tagapagsalita. Daan-daang tao ang nakatingin. Nanginginig ako.
ngunit malinaw ang aking sasabihin. Magandang araw po. Ako po si Clara Reyes. Ilang taon na po ang nakalipas. Isa lamang po akong mahirap na tindera sa Uzbekistan. Walang pag-asa. Ngunit isang awiting Pilipino mula sa aking lola ang bumago sa lahat. Dinala ako ng awit na iyon dito at natagpuan ko ang aking mga ugat. Hindi po ako isang dayuhan. Ako po ay isang pamilyang nagbalik. At lahat po kayo dito ay ganoon din. Tayo ang nagpapayaman sa lipunang Pilipino. Nagpalakpakan ng mga tao. Pagbaba ko, maraming nakipagkamay. Isang binatang may lahing Pilipino ang lumapit. Ate, gusto ko rin pong maging citizen. Paano po? Ibinigay ko ang aking numero. Tumawag ka lang, tutulungan kita. Matapos ang pista, marami ang kumontak sa akin. Gumawa ako ng isang online community para sa mga Pilipinong may lahing dayuhan na nakakalat sa buong mundo. Isang espasyo kung saan kami nagbabahagi ng impormasyon at nagtutulungan. Tinawagan din ako ng isang ahensya ng gobyerno para maging panelist sa isang policy forum. Sa harap ng mga opisyal, sinabi ko, tingnan ninyo po ang aming mga kwento, hindi lang ang aming mga dokumento. Marami sa amin ang 70 taon nang nawalay. Natural lang na wala kaming mga papeles. Pero ang aming mga alaala, ang aming mga awit, at ang aming dugo ay hindi nagsisinungaling. Makalipas ang ilang buwan, mas pinadali ang proseso para sa mga may lahing Pilipino. Isang local TV station ang gumawa ng dokumentaryo tungkol sa akin, ang anak na tinawag ng awit. Binisita nila ang aking bukid at naglakbay kami pabalik sa Uzbekistan para kunan ang puntod ng aking lola. Ilang taon na rin mula nang umalis ako. Sinalubong ako ng aking mga magulang sa airport. Clara! Sigaw ni inay sabay yakap. Pauwi, pamilyar ang mga tanawin, ngunit ngayon, parang banyaga na. Ang puso ko ay nasa Pilipinas na. Kinabukasan, binisita namin ang puntod ng aking lola kasama ang film crew. Lola, nandito na po ako. Galing po ako sa bayang pinanabikan ninyo. Ang awit ninyo ang nagdala sa akin doon. At natupad ko na po ang pangarap ninyo. Naglagay ako ng isang maliit na watawat ng Pilipinas sa kanyang puntod. Lola, magpahinga na po kayo. Dadalhin ko po ang pangalan ninyo habang buhay. Pagbalik ko sa Pilipinas, inasikaso ko ang visa ng aking mga magulang. 3 buwan lang, naaprubahan na. Sinalubong ko sila sa airport. Dinala ko sila sa aking bukid. Ito bang lahat ay sayo? Hindi makapaniwalang tanong ni Itay. Opo, ang bukid ko po. Malapit na ang Pasko. Kasama ang pamilya ni Kapitan, nagdiwang kami ng mga tradisyon ng Pilipino. Binisita namin ang puntod ni Lolo Mateo Reyes. Lolo, nandito na po ang apo ni Esperanza. Yumuko ako sa harap ng kanyang puntod. Pagkatapos ng 60 taon, muling nabuo ang pamilya. Isang araw, bumalik akong mag-isa sa Uzbekistan para bisitahin ang puntod ng aking lola. May dala akong sulat. Lola, ako po ito, si Clara. Naaalala niyo po ba ang awit? Sa kabila ng luntiang bukirin, bayan kong sinta. Nakatira na po ako sa bayang iyon. Inawit ko ang buong kanta sa orihinal na Tagalog. Lola, naiintindihan ko na po ngayon ang tunay na kahulugan ng awit na ito. At kung bakit ninyo ito kinakanta habang buhay ninyong pinanabikan ang inyong bayan, ngunit hindi kayo nakabalik. Pero sa pamamagitan ko, nakabalik na po kayo. Sa eroplanong pabalik, tanaw ko ang pagsikat ng araw. Katabi ko ang aking mga magulang. Ngayon, ang aming buong pamilya ay magsisimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Ang pangarap ng aking lola ay natupad na. Paglapag ng eroplano, nakita ko ang tanawin ng Pilipinas. Ngayon, ito na ang aking tunay na tahanan. Paglabas ko sa airport, huminga ako ng malalim, ang hangin ng Pilipinas, ang hangin ng aking bayan. Lola, nakauwi na po ako, at hindi na ako muling aalis. Mga kaibigan, kumusta ang kuwento ni Clara? Isang piraso ng tela at isang awiting Pilipino ang tuluyang bumago sa kanyang buhay. Ang isang pamilyang nawalay ng 70 taon ay muling nagkabuklod, at ang pangarap ng isang lola ay natupad sa pamamagitan ng kanyang apo. Ito ang diwa ng Pilipinas. Isang bansang tumutupad sa pangako, nagbibigay ng pagkakataon sa mga nagsisikap at buong pusong yumayakap sa mga nagbabalik sa kanilang mga ugat. Sana ay suportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Ito ang Special Philippines, naghahatid ng mga nakakaantig na kwento mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po.